best friend. No? Kasi if you're meron kang best friend, most likely, and in most cases, nagbubukas ka ng sarili mo eh. Pag nagbukas ka ng sarili mo, you're opening your sacredness, your person. Ibang sinasayo sa kanya yung bagay, hindi mo sinasabi sa iba. Kaya di ba nag-broadcast siya, yung sinabi sa kanya, siya lang nakakaalam. Eh talagang masakit yun. Ibang binalitas ka, ay sa kanya mo lang sinabi. Kaya, that BFF naging mortal enemy. Mortal kasi nakakamatay. Nakakamatay ng relasyon. Nakakasira ng ugnayan ng relasyon ng pagkakaibigan. Masakit yun. Sugat ang dulot. At yun din nangyari kay Jesus sa kanyang mga kaibigan. For several years kang nakasama, Jesus opened to them about the kingdom of God. And His own person, the second person, the Trinity, the plan of God, yung mga ng Diyos. Ibang mga bagay sinasabi sa tao, ibang sinasabi sa during the time na kasama-sama, ang niya mahalaga during the time. No, for them to be formed bilang bagong at unang simbahan para sa ibang hugog, no, sa banal na kalooban ng Diyos. But we know very well during the Last Supper, kasi itong mga araw, di ba, naging natin yung the priestly prayer of Jesus to the Father. Di ba, salamat ka sa Ama, ibigay ng Ama sa Kanya, kung sino sa Ama, ang Ama sa Kanya, at yung kanyang mga ibinigay ng Ama sa Kanya, yung mga alaga, na napakalaga sa Kanya, at pwede ibigay ng kanyang buhay, at kung sana mawala sapagkat kapagtagumpayan niya mundo sa pamamagitan ng kanyang mga alaga. Pero siyempre, yun din lang sa Holy of Miracle, when Jesus made a kind of statement, ano niya, some of you will betray me. Some of you will betray me. Ang sabi ni Peter, Lord, sino yun? Bakit hindi mo lang pwede mangyari? Ano nangyayari sa iyo? Magkakamatay mo, magkakalo ka ng batas sa akin na lupa, na ganyan, no? Oy, Pedro, umilutingin ka nga yan, ha? Darating ang oras, 3 beses na ipagkakalulo. Di ba? 3 beses titingin ako manok. Nangyari, di ba? Pero, narating siya sa Last Supper, may nagaling ng istorya, di ba? Si Judas, hindi tinakot sa misa, mabalis na kasi siya inasold na, nakabigay ng Diablo para ipagkakulo sa Jesus. Kasi pwede na nakiling. Pero, uli na the time na nagkaroon ng house arrest, nagtakbuhan sila, di ba, na yun sa Jesus. And then, hindi na kinaya no, Jesus actually was suffering and laid down on the cross. Natakot sila, naduwa. Hindi na kinaya na they betray Jesus. Not only Peter, but all of them. Nakakalimutan na si Peter. People na isukdulan yung pagkakaiwa nila sa Panginoon. To the utmost, nagkasama sila. And then Peter, most especially, he betrayed Jesus 3 times. Kaya naman, in this particular event, one of the resurrection account, since matapusan tayo ng ating Easter season, by this coming Sunday, pag-usabi na. And then, there's another chapter, no, ng ating lakbay bilang simbahan. Kaya, Jesus, revealed Peter in this particular part sa dalagasigan ng Galilean during breakfast time. When Jesus said, no, Peter will love him 3 times. Pag pumunta kayo sa Galilee, sa Israel, may makikita kayo doon sa tabing dagat ng Galilee. May nagdadong malaking bato, hugis puso. Ayan, no? Hugis puso. At malaking bato yan. Kasi dapat yung bago na yung malaki. Para doon makita sa mga pilgrims
doon nangyari yung discourse with Jesus and Peter. Yung renewal, no? Yung renewal ni Peter. To the utmost na i-declare niya na mahal yung Panginoon. To the utmost na nasaktan sa Panginoon, to the utmost we will renew our love for God. We cannot do it alone. We need His grace. Kailangan natin siya. Kaysa kayo mong isa sa kanilang kumpisan, we confess our sins. To the utmost, kaya natin lahat, didicare mo. Huwag mo natakot. Kasi pag may ginagawa ka, doon natutuwa si Satanas. Kasi may mabang sinisikreto. No? Kay Lord mo na But, ang gusto mo niya ng Panginoon, huwag na matakot. Siya na, Doon ka pag-ibang-iba, nakakatakot yung ginawa niya. Pero ginawa niya because of His unconditional love for us. Nakakatakot yung mamatay sa krus. Nakakagibang. So horrific. Unimaginable. And absolute suffering. Torture for us. But the joy sa realization, God can make straight into the lines. Tayo natin tinatawag sa pagpapalimato. Most of the time, sa mga araw, tayo may nadudula sa kakamali, sa ating pag-iisip, paglabas ng simbahan, kung ano yung inisip natin, paglabas ng misa, kung ano nasabi natin, nagkakasala tayo. Pero, kung natawag ito, ang naging dahil na pagkakasala natin, ito rin natawag ito maging dahilan ng pag-iimbalan. Kung natawag ito naging dahilan kung bakit tayo ay na-express sa Panginoon Diyos sa mahal niya tayo at naipako sa puso ng aming pagkatao. Yun yung katawan na yun na naging dahilan para mabuhay ba muli. Itong matawag nito naging dahilan kung bakit naiakit niya sa langit at ang langit ay natutingan ng tao. No? Nagtagupa ang langit. No? Nagkatao ang langit. Kaya, yun ang pagsumikapan natin na huwag tayo masyado malumog. Para bang sa bukid, no? May pinapin, ano yung pinapin iba sa bukid? Malapit ang tagulan. Sa pinapin, pag maglalakad mo lang, parang ang pusa na ako. Hindi ka pwede maglakad ng pag-ganyan. Pag ng pag-ganyan, pag ikay hilingan-lingan, wala kang focus, chances are madulas na. Babagsak ka sa putikan. Na walang focus mo doon sa direction And then, pag ikay nalaglag sa puti, ano itong alala? Makakalabaw? Hindi. You need to rise up. Pag sinabi, Lord, bumangon ka dyan, Lord, puti na ako umangon ka sa puti. Bumalik ka sa pinaka, bumalik ka sa aking landas. Kati kayo puti ka yan yung kapit pa rin ka. Dahil pumatay ka rin. Ikaw na bigla, matawag na buhay ang pag-uli. Ikaw dahil na batang bumangon para sa iyo. Para dali kita sa dapat ang pagkalang yan. Ganyan din naman ang Diyos, mga kapatid. So, sa aming buhay, lakbay pala ng kalatana sa mundo ito. Yung kanyang pagtawag na yan ay may kaakibat na misyon. Hindi lang sapat na ikaw ay pagbaliklog sa Kanya. Mayroon kang bukasyon at misyon na ipangayot mo yung magandang loob na linig sa iyo sa kabila ng lahat ng pag-iisutin natin lahat. Sa kabila ng lahat ng ating pagkakasala, ng ating pagkakamali, sa pagkakamali na meron tayo, no? Mas magagawa natin gumawa ng mabuti. Sabi nga, ano ba na? Ang mga sato ay mga sa mga nakaraan. Nagkasala sila. Pero meron silang nabukasan. To be holy and blameless in the sight of God. So let it be, and let us make it happen.